Trahedya sa Taytay Rizal, 3 po ang patay matapos araruhin ng isang closed van. Arestado ang driver na nakaidlip daw habang nagmamaneho. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sumampas sa gutter ang isang closed van sa bahagi ng C6 Road, Barangay Santa Ana, Taytay Rizal kahapon. Sa isa pang CCTV video na kuha ng isang junk shop, kita ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan hanggang sa sumalpok ito sa gilid ng kalsada. Naglabasan at nagsigawan ng mga tao. 5 tao ang nabangga at nakaladkad ayon sa pulisya. 3 sa kanila namatay. Nasa ospital naman ang 2 na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pagdating ng ambo namin ay nakita nila na may nakahandusay na 2 lalaki sa tabi ng C6. Tapos ang sa ilalim ng van may 2 lalaki nakahandusay din doon. Wala nang buhay. Tapos nakita namin na duguan na. Yung 4 na biktima ay nandun sa may gutter at merong kinakalas na bagay para ibenta dun sa junk shop. At yung pang-5 biktima, nandun din sa tapat ng junk shop, pero nakaiwas siya dahil nakita niya yung truck na paparating na sobrang bilis. Damay sa insidente ang isa pong bahay at 2 katabing tindahan. Ayon sa kaanak ng isang nasawi, dito po nakaupo yung kanyang pamangkin na bigla na lang nabangga at naararo ng closed van hanggang sa makarating po sa bahaging iyon na kinatitirikan ng mga kandila. Nung narinig ko na yung kumalampag, lumabas agad ako. Kasi yung pamangkin ko, alam ko dito nakaupo. Tinakbo ko. Pag silip ko ng ganyan, wala na. Nakaladkad talaga siya, naipit. Dala talaga siya ng van. Kasama ng mga ibang tao, hindi talaga katanggap-tanggap yun. Kasi bata pa yun eh. At siya yun yung inaasahan ng nanay niya na tumutulong dun sa mga kapatid niya. Sa probinsya. Base sa investigasyon ng Taytay Police, galing Quezon City ang closed van at magdi-deliver sana ng mga produkto sa isang grocery store sa Barangay Santa Ana nang mangyari ang insidente. Pero pagdating ho doon sa lugar ng pinangyarihan, base ho sa kanya, naka-idlip siya. Kaya nawala ng kontrol, sumagasa siya doon sa gilid ng kalsada, sa may gutter. Ligtas naman daw ang pahinante at naaresto ang 41 anyos na driver ng closed van. Hindi mo na ako bibigyan ng impormasyon. Impormasyon. Hingi po ako sa ng tawad. Sa custodial facility ng Taytay Police nakadetain ang driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Samantala, nakaburol na ang labi ni Rene Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Bago yan, ipiniramdam ng mga taga-suporta niya ang pagmamahal nila sa kanilang Mr. MVP. Sa pagdaan ng funeral convoy ni Baterbonia sa bayan ng San Francisco, isang water salute ang iginawad habang sumisigaw ang mga naroon ng MVP. May ilang naging emosyonal. Nag-abang din ang mga taga-suporta sa pagdaan ng funeral convoy sa Prosperidad. Tampok doon ang isang artwork na tribute para kay Baterbonia. Kahit madaling araw na dumating ang funeral convoy ni Baterbonia sa Talacogon, matyagang inabangan niya ng mga residente. Nagsindi sila ng kandila bilang pakikiramay sa itinuturing nilang sports hero ng Davao Region. Nakalagak na sa Municipal Gymnasium ang labi ni Baterbonia. Batay sa advisory ng Talacogon LGU, mamayang 1:00 ng hapon magsisimula ang public viewing sa labi ni Baterbonia. Homicide o hazing ang tinitingnang anggulo ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagkamatay ng Ateneo men's basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng Ateneo sa pananahimik ng ilang araw kaugnay sa pagkalunod ng 2 nitong estudyante. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Humarap sa media ang pamunuan ng Ateneo de Manila University. I'm here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry
We mourn both the loss of life and the shattering of dreams. We mourn the potential that won't come true. To the families of Rene and Divine, we see you. We hear you. Humingi si Father Yap ng paumanhin sa publiko sa kanilang pananahimik at kung bakit hindi pinaharap agad sa publiko ang mga involved sa team building activities sa Aurora. The persons who can shed light on the events of June 8 are also now subject of investigations by the authorities. We recognize that they have their constitutional rights as well, and we intend on respecting those rights. And therefore, we cannot speak on their behalf nor force them to speak at this time. Inanunsyo rin ang pagbibitiw ni na Coach Tab Baldwin at Team Manager Epo Kimpo sa universidad at kanilang sports program. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. But as we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs. Bumuraw ng fact-finding body ang kanilang Board of Trustees para mag-imbestiga. We don't want to compromise the findings of that committee. Even we, the whole university, will be answerable to that fact-finding group. So far, all available information and accounts on what happened on June 8 show that it was a tragic accident. Hindi sinibot ni Baldwin ang parehong pagpapatawag sa kanya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang Department of Labor and Employment o DOLE. Homicide o hazing na ang tinutumbok ng investigasyon ng CIDG sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Edili. Forced calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. Due diligence was not exercised. Ang head ng athletics department ng Ateneo at mga abogado ang humarap. Kaninong utak talaga? Right now, it all direction pinpoints doon sa head coach. And we're not totally exonerating, the investigation is ongoing. Muli raw ipatatawag ng PNP-CIDG ang mga opisyal ng Ateneo basketball team na hindi sumipot. Ito'y para magbigay linaw nga sa nangyaring insidente. Kung di pa rin sumipot, ay sasampahan sila ng reklamong indirect contempt o obstruction of justice. Have they considered na these players are basketball players and not swimmers? And we will also be asking, out of the 7 training staff na kasama, swimmer ba sila? Diba? Or who conducted the CPR? Humiling na ang CIDG na ilagay si Baldwin sa Immigration Lookout Bulletin. Lumabas din sa investigasyon ng CIDG na ang Ateneo basketball team ay autonomous at pinatatakbo independently ng isang foundation. Sa kumpanya umano nakarehistro ang sasakyang ginamit ni Baldwin papuntang Aurora. We will be issuing subpoenas sa SMART to help us shed light also. We will see po sa course ng investigation. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Smart Communications. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA News. Sa isang pahayag nilinaw ng MVP Sports Foundation na hindi nila pagmamayari ang Ateneo Men's Basketball Team. Wala rin daw silang kinalaman sa training program, management, recruitment, coaching at development ng mga student athletes. Nagbibigay lamang daw sila ng pondo sa Ateneo Men's Basketball Team tulad daw ng ginagawa nila sa ibang sports teams. Kinumpirma rin ng MVP Sports Foundation na empleyado ng Smart Communications ang nag-resign na team manager na si Epo Kimpo. Nagsilbi raw sa Ateneo Men's Basketball Team si Kimpo sa kanyang personal capacity. Ateneo raw ang nag-alok na maging team manager ang alumnus nilang si Kimpo. Sa tungkuling yan, ang pamunuan ng Ateneo de Manila University daw ang sinusunod ni Kimpo. Inulan ng yelo ang ilang bahagi ng Southern Luzon. Sa Barangay Unta sa Calamba, Laguna, bumuhos ang maliliit na butil ng yelo kasama ng ulan at pagbugso ng hangin. Naranasan din po yan sa Barangay San Rafael sa Santo Tomas, Batangas. Ayon sa ilang residente, ito ang unang beses na nakaranas ng hailstorm sa lugar. Sabi ng Pag-asa, karaniwang nabubuo ang hail o yelo tuwing may matinding thunderstorm. Sa mga susunod na oras, posible ang light to moderate rains sa maraming bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather.
May tsansa ng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Easterlies ang magpapaulan ngayong araw sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. Sa mga local thunderstorms naman po muli ang asahan sa iba pang bahagi ng bansa. Sakay ng balsa ang mga mag-aaral na yan para tawirin ang ilog sa El Nido, Palawan. Yan daw ang kanilang ginagawa para makapasok sa paaralan. Ikinababahala ito ng ilang residente at guro roon dahil malakas daw minsan ang agos ng tubig. Nababasa rin daw ang sapatos ng ilang estudyante kapag pumapasok. Ayon sa kapitan ng Barangay Bukana, may pondo na ang LGU para magtayo ng tulay at hinihintay na lamang kung kailan mauumpisahan ang proyekto. Hulikam sa Quezon City ang pagtangay ng isang lalaki sa isang nakaparadang motorsiklo. Ang suspect isinumbong mismo ng mga kaanak niya sa mga otoridad. Balitang hatid ni James Agustin. Nakaparada ang ilang motorsiklo sa bahagi ito ng Sergeant Esguerra sa Quezon City. Masdan ng isang lalaki na lumapit sa isa sa mga motorsiklo at sinakyan nito. Ilang saglit pa napaandaran niya ang motorsiklo tsaka hinarurot. Ayon sa pulisya, pagmamayari ng isang construction worker ang motorsiklong ninakaw. Pinarada niya yung motor doon sa gilid and babalikan niya sana kasi mag-inspect daw siya. So yung babalikan niya, naalala niya yung susi pala ay naiwan. Nung binalikan niya yung motor, wala na yung motor doon sa area. Ikaw ay may karapan ng manahimik. Sa follow-up operation ng pulisya sa Rodriguez Rizal, natunton at naaresto ang 22 anyos sa sospek. Mismong mga kaanak niya ang nagsuplong sa kanya sa mga otoridad. Malaking tulong yung CCTV. Simula dun sa area hanggang sa napunta kami sa Tatalon, sa Barangay Tatalon. And doon niya kasi parang may binigay na o may hiniram siyang helmet sa area na yon. So nagtanong-tanong kami, nakilala namin yung relatives niya. Hindi nabawi sa sospek ang ninakaw ng motorsiklo na patuloy na hinahanap ng pulisya. Aminado ang sospek sa nagawang krimen. Ginawa ko po. Kasi po sadyang pangangailangan lang din po namin eh. Saan mo dinala yung motorsiklo? Sa Montalban po. Kausap na po nila yung pinagbentahan ng motor. Pagkano mo nabenta? 14K po. Maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Abiso sa mga motorista, epektibo ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, may big-time price rollback sa diesel at kerosene. 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel, habang 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang tapyas sa kerosene. Ang gasolina naman may rollback na hanggang 32 centavos o price hike na hanggang 1 peso and 68 centavos. Depende po yan sa brand at lokasyon ng gasolinahan. Ayon sa Department of Energy, nakakaapekto sa global supply at presyo ang development sa crisis sa Middle East. Stunning si Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista sa Mega Ball 2026. Like a movie actress ang peg at OOTD ni Heart na bumagay sa theme ng ball na fashion and film. Ibinida rin ni Heart ang kanyang mga jewelry accessories na siya mismo ang nag-design. Inabot daw siya ng halos 1 taon para magawa ang creation. Ipinasilip niya ang behind the scenes sa pagbuo ng kanyang mga disenyo at obra sa isa sa mga episode ng Heart World 2. Masaya rin siyang marami ang nakaka-appreciate sa kanyang mga obra. Therapeutic din daw para kay Heart ang pagde-design. Sabi pa ni Heart, enjoy siya sa hosting stint niya sa Kapuso game show na The People Have Spoken. Sa gitna ng maraming issue, may ibinahagi rin si Heart sa kanyang mental health care. Me mentally, I've been going on a cleanse. You kind of have to balance it because at the end of the day, we all got bills to pay and your life and your focus has to keep going. So sometimes I create, my job is to create aspirational posts, but I try to also kind of in a way distance I don't live there anymore like before.